Hello, magandang gabi. Pag-usapan natin kung sinungaling ba si Tere Ridon o hindi. Matandaan na nagpalabas ng balita sa social media si Duterte sa pamamagitan ng pag-post ng first 5 pages ng kanyang reklamong na petition na sinampa niya sa Supreme Court ng isang araw. Ngayon, ang reklamong sinampa niya ay sinabi doon, isa sa sinabi ron ay yung hindi raw inendorso ng maayos na nasunod sa batas ang reklamong impeachment laban sa kanya ay hindi na-endorso sa plenaryo. Balikan natin ang sinasabi dito. Okay, ito siya. Ito po yun. Okay. Itong basic na reklamo ni Sara Duterte ayon sa abogado niya. The initiation process conducted by the respondents' House of Representatives and the Committee on Justice is marred by grave abuse of discretion, amounting to lack or excess of jurisdiction, and in contravention of the Constitution as well as the guidelines laid down by the House of Representatives. So, yan po ang sinasabi nila sa una. So, hello. Nag-text lang ko ng sound natin. So, sinasabi rin dito na number 1, the Saballa and Cabrera complaints are void ab initio for violating the 1-year bar rule. Balikan muna natin. Kasi, wag mo na, balikan ko lang 1-year bar rule. Yung sinabi kanina, okay, ito sinabi nila. Whether, according sa argumento ng mga abogado ni Sara Duterte, sabi niya, yung House of Representatives ay nag-abuso sa kanilang kapangyarihan at ito'y nagtatanggal ng jurisdiction sa kanila during dahil sa hindi sila nagsagawa ng botohan kung i-endorso ang reklamo na impeachment sa Committee on Justice o hindi. Ito po yung sinabi niya. Whether the respondent House of Representatives committed grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction when it completely dispensed with the deliberations and voting in a public plenary session before it allegedly referred the 4 impeachment complaints to the Respondent Committee on Justice in patent disregard of the categorical state pronouncements in Francisco Gutierrez and Duterte. Okay? Ito po. So, yan po ang nireklamo ng mga abogado ni Duterte. So, ngayon, ito naman po ang sagot ni Ridon. Pakinggan natin ang sagot ni Ridon.
Oh, ridon, 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 oh, ridon, 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 oh, do, ridon. Oh, okay, yan ha, pakinggan natin ang sagot ni Ridon. Busgab, busgab. Gag. Kita mo ang laki ng pisngi. Baba yung mga mic. Una sa lahat po, ito po ay panlilin lang at pagsisinungaling na naman po sa harap po ng Korte Suprema at sa publiko. Kasi una sa lahat, hindi totoo na walang valid referral kasi nakita ho ng publiko, nakita ho ng bayan na ang plenaryo po mismo ng Kongreso ang nag-refer sa House Justice Committee Okay ha. kung 4 na impeachment complaints. Ibig sabihin, hindi po yan House Speaker, hindi po yan Committee Rules. So doon pa lamang po, yung pinakabago at sinasabi nilang pinakamalakas na batayan, nakabatay sa kasinungalingan, nakabatay po sa panlilin lang sa Korte Suprema at sa ating pong makatuan. Okay ha. So, ang sabi ni Ridon, hindi raw totoo yung sinabi ng mga abogado ni Sara na hindi ni-refer ang 4 na reklamong impeachment papunta sa House Committee on Justice. Basahin natin uli kung ano ba talaga sinabi ng mga abogado ni Duterte. Okay. Ipakita natin sa inyo. Tingnan nyo, nagsinungaling si Ridon. Tingnan ninyo. Ano bang sinabi dito ng mga abogado ni Duterte? Ito, basahin nyo. Ayan basahin ko. Baka hindi nyo mabasa. The respondent HOR, sila ni Ridon, committed grave abuse of discretion, nag-abuso sa kanilang kapangyarihan. Nang completely ay hindi na sila nagdebate muna at hindi rin nagbuto-butuhan kung ipapasa sa Committee on Justice ang 4 na kasong impeachment. So, anong masasabi natin dito? Ibig sabihin, ang sinabi ng mga abogado ni Duterte, yung pag-endorso ay walang ginawang butuhan at walang ginawang debatehan. Kailangan magdebate muna ang mga kasapi ng House of Representatives bago magdesisyon kung i-endorso sa House Committee on Justice. Yan po ang sinabi. So ngayon, kung titingnan mo ang decision sa Francisco versus House of Representatives, ay titingnan natin. Is there a necessity for debate and voting to endorse a complaint for impeachment from the plenary to the Committee on Justice in the House of Representatives of the Philippines? Yan, itatanong natin sa AI. Yes, under the Constitution and House rules, an impeachment complaint must be endorsed by a member of the House and the plenary must vote before the complaint is formally transmitted. So, ibig sabihin, ang sinabi po kasi sa tawag nito, sa decision ng Supreme Court sa mga kasong ito, kailangan every step of the way ay kailangan mayroong due process. So para magka-due process, siyempre bigyan din ng pagkakataon ang lahat ng membro ng House of Representatives kung gusto nila i-endorso sa House of Representatives ang mga reklamo. First and foremost,
first and foremost, ay sa pag-file pa lang, alamin dapat kung ang reklamong sinampa ay mayroong verification. Kung mayroong verification at kung mayroong tinatawag na endorsement ng at least isang member ng House of Representatives. So, ngayon, paano mangyayari doon? Sa argumento ng mga abogado ni Sara ay kailangan dapat may deliberation at saka dapat may butuhan kung i-endorse o hindi. Ito naman ay sapagkat kailangan alamin kung nasunod ang mga requirements o hindi. At titingnan nila, pagdebatihan nila, yan dapat. Kung nagdebate, although pagdating sa committee, pag inabot na ron, pagdebatihan pa rin ulit kung talaga sakto o sufficient sa forma na mayroong verification at mayroong endorsement. So kung butuhan ng mga committee ang eksaktong forma, kung meron man o wala, kahit na makikita mo sa itsura pa lang, alam mo na, ay wala namang rason na hindi din pagbubutuhan kung i-endorse o hindi. Yan ang posisyon ng mga abogado ni Duterte. Well, sa ganitong punto, ay tiningnan ko ang records ng Kongreso. So, tinignan ko ang record ng Kongreso kung ano meron. Ladies and gentlemen, i-upload ko po ang records ng Kongreso. Maliban sa pinakita ko sa inyo sinabi ni Ridon. Pero ito naman, records naman ito sa journal. Tawag niya House Journal. Okay? Sa House Journal, ito po, may nakalagay, additional reference of business. Nakalagay, verified complaints for impeachment. Verified complainant against Vice President Sara Z. Duterte filed by Francisca Franz Castro, Arlene Brosas, Liza Masa et al. Endorsed by Representative Antonio El Tino of ACT Teachers Party List, Representative Sara I. Ilago of Gabriela Women's Party List, and Representative Rene Luis Imco of Kabataan Party List. Tapos, verified complaint for impeachment against Vice President Sara Z. Duterte filed by Francis Joseph Aquino D. Sylvia Estrada Claudio, Teresita Quintos Deles, endorsed by Representative Percival Sendanya of Akbayan Party List and Representative Leila de Lima of Mamamayang Liberal. So number 2 yan ha. February 2 din yan sinampa. So parehong araw. Tapos number 3, verified complaint for impeachment against Vice President Sara Z. Duterte filed by Reverend Father Joel Zaballa, Reverend Father Joselito C. Sarabia, Reverend Father Edelberto Baculi et al. Endorsed by Representative Leila M. De Lima. Ito naman po. So, the fact na 2 beses nag-endorse si De Lima sa magkaiba-ibang reklamo, nangangailangan na ito ngayon ng debate. Kung dapat ba endorse o hindi. Nag-forum shopping si Leila De Lima eh. So, next is verified complaint for impeachment against Sara Duterte filed by Attorney Nathaniel Cabrera and endorsed by Benito Abante and Paulo Ortega de Pip. Ano lang ginawa? Nagsalita lang yung acting speaker ng to the Committee on Justice. Sapat na ba yun? Walang botohan, walang desisyon kung endorse o hindi. Yan po ang nangyari. So, anong ibig sabihin? Ang sinungaling pala ay si Ridon. Don. Ay, manaunsa man di ay ni si Ridon. Bakakod man di ay ni. Bot-bot. Kaya yung
ang kanyang pisngi, ang taba, lumulubog, magkabilaan. Kaya yan ang tawag niya sa mga Cebuano, butbuton. Oh, evidence, at least klarong-klaro na nagsinungaling ulitin natin, i-play nga natin ulit yung binanggit ni Ridon. Tingnan natin. Ulitin natin. Sige. Ito si Ridon. Ang laki na pisngi. Bilib ako dito sa tao ito. Ibang klase, oh. Ayan siya, oh. Ayan siya. Ulitin natin. God. Baba yung mga mic. Una sa lahat po, ito po ay panlilinlang at pagsisinungaling na naman po sa harap po ng Korte Suprema at sa publiko. Kasi una sa lahat, hindi totoo na walang valid referral kasi nakita ho ng publiko, nakita ho ng bayan na ang plenaryo po mismo ng Kongreso ang nag-refer sa House Justice Committee nung pong 4 na impeachment complaints. Sabihin, hindi po yan House Speaker, hindi po yan Committee Rules. So doon pa lamang po, yung pinakabago at sinasabi nilang pinakamalakas na batayan, nakabatay sa kasinungalingan, nakabatay po sa panlilinlang sa Korte Suprema at sa atin pong makikita. Bakit nakasinungalingan yan? Sige. Part of the report was mga malapit ng mga police stations, which is Yung pangalawang Lumalabas ang butas ng ilong nyo. Grabe ito. Cookie. pangalawang panlilinlang na naman po sa mga kababayan po natin yun. Kasi una sa lahat, yung pong 1-year bar rule, umiira lang po yun. Pagka po meron na po Dito naman, nasa 1-year bar rule naman. Kasinungalingan din yan, 1-year bar rule niya. Ang akusasyon ng mga abogado ni Duterte, Sara, ay ganito. Nagkaroon na naman ng 1-year bar rule. Ibig sabihin, paghaharang sa mga bagong reklamong impeachment sa loob ng 1 taon noong nag-withdraw si Kiko Aquino D. Na withdraw niya ang pangalawang reklamong impeachment. Ang sabi ng Supreme Court sa decision sa unang impeachment case ni Sara Duterte, kapag ang reklamo ay dinismiss o withdraw o hindi na magagamit, non-viable na, ay automatic haharang sa mga bagong reklamong impeachment. So, kailan siya nag-withdraw? Nag-withdraw po siya noong March 2. So, sa bakatwid, nung nag-umpisa sila deliberate noong March 4, ay hindi na pwedeng tanggapin yung mga dalawa pang bagong reklamong impeachment. At yung naunang impeachment ay binasura din nila. Dinismiss nila. So, ibig sabihin, ito yung argumento ng mga abogado ni Sara na dahil nag-withdraw na at hinayaan nila ng Committee on Justice na mag-withdraw at dismiss pa nila yung unang reklamo, sila rin ang nagbigay ng dahilan para mamatay ang kanilang impeachment. Okay? Hindi pa ako abnormal, ha? Julito Palacios, ikaw ang abnormal. Si Kimba Wilan, nabasa ko kanina, attorney, yung comment mo kay Laila Dilema, ganda ng paliwanag mo. Yan ha, napakabubo talaga itong mga kakampi ni BBM tsaka na anti-DDS. Ayan o. Referral mula sa plenaryo papunta po sa House Committee on Justice. Yung sinasabi ho nila, dapat daw po, nung pong linaglag, yung pong Castro complaint at nung nag-withdraw daw po yung D-complaint, pumatak na daw ho yung 1-year bar rule. Tama naman, pumatak na. Basahin ho nila ulit yung pong... Ay, binasa ko na. Nagsabi ng Supreme Court, kapag ang isang reklamo ay withdraw, ay kung hindi na ito viable, automatic mag-ban siya ng 1-year bar. Jurisprudence nung pong Duterte. Sinungaling ka talaga sa'yo, Cookie talaga. Kung ano mga kinikwento mo,
kinakapitalize mo lang, ang kaharap mo na kinakausap mo ay walang alam sa sinasabi mo. Yan ang problema sa'yo. Cheres. Ang 1-year bar, umiiral Saka natataka ko, dami-dami niyang media. Oh. Ang bayad to kada media na kada microphone yan, bayad tag 10,000 bawat isa. So halos isang kalahating billion ang gastos niya sa media niya. Nagpipinance, gumagasta ka talaga sa media. lang po pagka meron na pong referral to the House Committee on Justice. And more importantly, nandun po sa Duterte Supreme Court decision and resolution, yung pong House Committee on Justice po talaga, yung meron pong kapangyarihan para magtakda, magtiyak, magbasura, at magpatuloy po ng mga maayos. Mali ka rin. Bakit po? Hindi po Committee on Justice magtakda. Complaint. So, kung yun po yung teorya ho nila, wala ho talagang pwede maibasura ng mga impeachment complaints. Lahat po dapat tumawid. Hindi po ganoon. Okay. So, ipakita ko sa iyo ngayon ang impeachment rule. Ang impeachment provision sa Constitution. Basahin natin sabay-sabay. Ano ba talaga ang sinasabi ng ating Constitution pagdating sa impeachment? Ito po, ilabas natin. Ito po siya. Ito Section 3. Nakita nyo yan? Yan po ang Section 3 sa impeachment. Basahin natin. Section 3, Paragraph 2. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. The committee, after hearing and by a majority vote of all its members, shall submit its report to the House within 60 session days from such referral together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from receipt thereof. Balikan natin. Sinasabi, kung beripikado ang reklamo, verified complaint, at saka may endorso ng membro, sinong unang nag-aalam, sinong unang nagtitingin para malaman kung nasunod ang requirement ng Constitution? Di ba ang Secretary General? Titingnan nilang yan at kung kompleto na may verification na naman at may endorsement ng member ng House of Representatives, ipadala niya ngayon sa Speaker na siya namang mag-schedule sa 10 session days. At kung ma-schedule na, kakalendaryo at pag-usapan sa agenda. At kung mag-uusap sa agenda, natural, titingnan pa rin yan kung hindi yan automatic. Titingnan pa rin yan kung may depekto o wala. Siyempre, hindi sila makaasa sa unang tingin na ginawa ng Secretary General at ng Speaker. So, titingnan pa nila. So, paano na matitingnan kung hindi sila magdedebate sa plenaryo? Hindi, ibig sabihin, hindi po automatic na mechanical na idirekta na ibigay sa House Committee on Justice. Kailangan titignan nila kung tama ang pagkatingin ng Secretary General at ng Speaker bago nila ibigay sa Committee on Justice. Napakaklaro naman yan, Cookie. Cookie? Napakaklaro naman yan. Okay, pakinggan natin. Ibig sabihin, klaro ng puntos na mali na naman. Mali na naman si Cookie o si Mr. B ng Pilipinas sa pagsasabi na na-refer daw. Hindi po yun basta-basta refer. Iba po yung batas na pinapanukala na gagawin, i-refer lang yun. Kasi gagawin pa lang naman, hindi naman siya mahalaga kagaya sa impeachment. Ang impeachment ay dapat every step of the way pinag-uusapan, pinagdidebatihan every step of the way. Kita mo kanina, pinakita ko sa inyo sa 4 na reklamo.
Ang dalawang reklamo number 2 tsaka reklamo number 3, iisa ang congresswoman na pumirma bilang nag-endorso sa reklamo. Walang iba kundi si Leila de Lima. Di may forum shopping na. Pagdidebatihan yan ng mga member ng House kung ipapasa nila o hindi. Kasi kung depektibo, null and void na siya na reklamong impeachment. Depektibo kasi dalawang reklamong impeachment pinirmahan ni Leila de Lima. Siguro mas maganda ipakita ko sa inyo ulit. Ito po yung tingnan po natin ang House Journal. Makikita natin ano ba yung 4 na reklamong impeachment. Pakita natin. Pakita ko ulit. Pinakita ko na kanina. Ipakita ko ulit ngayon for the benefit of the newcomers. Ito po. Additional references of business. Verified complaints for impeachment. Ganun lang po kasimple ginawa nila. Walang debate na ginawa. Na dapat, may debate kasi may mga problema. O yung unang complaint, sino nagsampa? Si Franz Castro, Arlene Brosas, Liza Masa, ital. Ang nag-endorso si Representative Antonio Tino, tapos Sara Ilago, tapos si Rene Luis Imco. Pangalawang reklamo, sino nag-endorse? Si Leila de Lima. Ayan, Leila de Lima of Mamamayang Liberal Party List. At ang nagreklamo ay si Joseph Aquino D., Sylvia Estrada, Claudia Teresita Quintos Dilis. Ang pangatlong reklamo ay sinampa ni Reverend Father Joel Savalla, Father Joselito Sarabia, Reverend Father Edelberto Baculi, ital. Endorsed by Representative Leila de Lima again. Kaya kailangan pagdesisyonan ito. Tingnan ito pagdebatihan niya kasi nag-forum shopping. Ang diretso niya to the Committee on Justice. Wala na, hindi man lang nagdebate. Yan. Yan ang katibayan ko carry doon na kailangan po talagang hindi pwede automatic na refer lang. Kita nyo? So, ganun po yun. Sabi ni Main Guru, no matter what you do, you're bald. Ibig sabihin, nilalait mo lang ako dahil kalbo ako. Wala kang argumento na bibit-bit. Mainda Figueroa, napakabuba mo naman, Mainda Figueroa. Sobra kang bobo. No, sabi mo, no one will believe in me. Ikaw lang naman ang hindi naniwala, wala akong problema. Hindi ko kailangan ng pagpaniwala mo sa akin. Sabi naman ni sino to, Tigap, nagkabubo ka na naman. Siyempre, kwento mo yun. Ay, tama po ako. Kayo ang tanga. Naging vlogger si Bato. Huwag mo tawaging Bato. Si Toto. Ako, Toto Tirador. Frankie Salvador. Rankin Salvador. Hindi mo naman pinapakita mga mukha nyo para tawagin, para kung kalbo kayo, magtawagan tayo na kalbo. Antonio Barillano, Marshall Celerio, daming trolls ni BBM. O nga kay Kumaro, Duterte pa rin. Julita Palacio, naging abnormal na daw ako. Kim Bawilan, okay, nabasa, okay. Si Romeo Bondok Jr., maayong gabi, Doc. Toto, amping ka, sir. Amping kita permanente. Tapos si Elmer Galban, hello, Attorney Toto. Ang dami kong troll, no? So anyway, siguro magagalit kayo pag kanta na Duterte pa rin sa Pilipinas, Duterte pa rin sa Pilipinas, Duterte pa rin. Yo! Ay, nagagalit na yung mga kampo ni BBM, tsaka kampo ni mga dilaw na kumakampi kay BBM. Kampo ni Insurrecto, kampo ni Bad Bloodcaster, kampo ni Christian Isguera, kampo ni Richard Idarian, kampo ni Cielo Magno, kampo ni Lovely na hindi naman Lovely, Granada. Ay, nako.
Okay, tama lang yan siguro. From Valenzuela City, si Dario Arellano, si Joy Alcacer. Okay lang yan, kalbo pero matalino. Oh. Elmer Galvan, Solid Duterte, yes. Sige, magkita-kita na lang tayo sa finals. Magandang gabi po sa inyo. May i-vlog pa ako, sandali lang. Pero like muna kayo, pahinga muna ako ng papamasahe pa ako, sandali lang.